Magandang gabi, Pilipinas. Bayan nakatakdang ihain ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa susunod na linggo ang mga dokumentong susuporta sa kanya mga sumbong kaugnay sa anomalya sa ilang flood control projects. Kaugnay nito, aabot na rin sa mahigit 1,000 ang natatanggap na reklamo ng sumbong mo sa Pangulo website sa loob lang ng 2 araw. Tiniyak din ng Malacanang na pinag-aaralan na ang mga natanggap na sumbong. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Suportado ng Department of Budget and Management ang pagbibigay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol sa mga naging payag niya kaugnay sa mga umano'y korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, mas maganda na hindi lang nakikita mga proyektong ito sa General Appropriations Act o GAA na siyang nilalagdaan ng Pangulo. Ang gusto po sana natin makita na itong mga proyekto na to ay natutupad at nakakarating sa taong bayan po ng sa lalong madaling panahon. Ayon kay Mayor Magalong, maisusumite niya ito sa susunod na linggo sa Pangulo. Ko-consolidate ko lang yung mga ebidensya namin at yung mga leads. And then personally, we're going to march to the Office of the President. Siguro next week. Tatapusin lang namin next. We'll get in touch with the Office of the President kung kailan siya available. At immediately, kung ano yung date na sinet niya. Kabilang dito anya ang mga ikinukonsiderang irregular na mga proyekto. Kasunod ito na naging payag ng Malacanang na isumite ng alkalde sa Pangulo ang mga impormasyon na meron siya. Hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Ibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo. At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan ng may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. Kaugnay nito, aabot na sigit 1,000 reklamo ang natanggap ng Malacanang mula sa sumbong mo sa Pangulo, ang website na binuo para i-report ang mga sablay at maanumalyang flood control project. Mula August 11 hanggang 13, papalo na sigit 1,000 ang idinulog sa sumbong mo sa Pangulo. Ayon sa palasyo, isinasa ilalim na sa review ang mga reklamo. Una nang inatasan ng Pangulo ang Regional Project Monitoring Committee ng DepDep at iba't ibang ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang mga flood control project. Ipinag-utos din na i-blacklist sa mga kontraktor na hindi kinumpleto o bara-bara ang mga ginawang proyekto. At kung may mga kawani ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa kapabayaang ito, ay hindi siya mag-aatubiling sibakin sa pwesto. Una nang na-turn over ng DBM sa DPWH ang listahan ng mga flood control projects ngayong taon. Kasi yung pong nakikita namin, di po kasi kami mga engineers, no? So yun lang yung nasa under na programa na flood control. Kasi baka meron pa pong within the budget ng DPWH na flood control pala, pero hindi po namin kasi alam yung terms na ginagamit nila. Paliwanag ni Pangandaman na nanggagaling sa DPWH ang proposal, kung saan ang nasa higit 270 billion pesos na panukalang budget para sa flood control projects ang tinukoy na priority projects ng kagawaran para sa 2026 national budget. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.